everyone, and welcome back to another episode of Sa Atin Lang To. Promise. Bakit ganon? Parang habang tumatagal tayo, mas tumatagal din yung intro mo. Guys, alam nyo, sabi ng nanay ko, tuwang-tuwa siya kapag naririnig niya na yung mga nagaganyan-ganyan ako. Sabi niya, grabe komedyante ka talaga. Sabi niya, sa isip ko, naging komedyante pa ako. Kasi ikaw rin naman ganyan sa pamilya nyo eh. Oo nga. Oo. Si Dom din, malapit na yun. And feel ko hindi siya matatransform kasi hindi ka naman nandun lagi. Minsan lang. Si Dom, ganun din yun pagkatanda-tanda niya. Ako nagpalaki dun eh. Alam nyo guys, ito tip ko sa inyo ha, if gusto nyo ng bibo or bibang bata, palakihin nyo sa daldal. What if ako muna paalagaan nyo, bayaran nyo na lang ako. Kumita pa na. By the way guys, pansinin naman natin yung bagong hair ni Airy Vrigi. Ito ang ano natin ngayon. Medyo umaba na nga siya eh. Kasi Actually, nung nakaraan pa ako ng pagupit. Pero ngayon lang kami nakapag-film ulit. So, ayan siya. Anong mas bagay? Comment nyo nga if mas bagay ba to or yung long hair niya. Ako kasi personally, sabi ko sa kanya, mas, di ba sabi ko sa'yo, like, mas gusto ko yung long hair mo. Tapos kasi, nababan mo yun eh. And for me, you look so clean. Parang na yung clean bun nagagawa ko. Pero, kasi for me, mas may texture hair ko dito. Saka mas makapal siya. Oo. Kasi guys, Ano sinasabi mo? wala. Medyo manipis lang yung hair niya. Pag ganyan, merong volume, may ano. Oo. Parang may gusto kong sabihin na ano yung ano, mapapapa. Mapapano? Mapapano ka lang naman. Ano pa? Ay, Okay, anyway. Itong topic natin, alam ko, ni-request nyo na naman to. Highly requested na naman to. Kahit wala na namang nag-request. Highly requested nila to. Oh, Feel na feel ko pinagdadaanan to ng mga manonood natin eh. Ano? Kala nyo hindi ko alam mga gusto nyo sa buhay. Alam ko ang mga gusto nyo sa buhay. I got you guys. So, ang topic natin for today is all about on and off relationship. O, diba? Nabasa ko yung mga nasa isip nyo. Kasi alam ko yung mga pinagdadaanan nyo ngayon. Parang feeling ko, lalo sa Walawa, medyo uso siya. Kasi dramatic ang mga babae. Or ako lang ba yun? Depende sa tao siguro. Kasi kami personally, hindi nyo lang siguro alam, pero on and off yung relationship namin, pero kami lang nakakaalam nun. Kasi pag nag-away kami, automatic break na agad kami. Nakikipag-break agad ako sa kanya. Ayoko na sa'yo, this will not work anymore. I deserve better agad. Tapos mag-ano ka na, mag-online ka na, tapos mag-repost ka. Alam nyo, pansinin nyo, yung mga reposts ko lately, pero I mean, for sure, pag na-upload na to, baka masaya na kami nun. Or anyway, basta yung mga reposts ko this third week of July or medyo pa second week na last, pansinin nyo, broken-hearted ako nun kasi mag-aaway kami. Parang makikipag-break na, actually mag-break na talaga kami. So yung mga repost ko, parang aping-apin na naman ako, parang hindi ako minamahal, ganun. Pero pag mo tinunulit yung tok-tok ko, guys, hindi naman ako nagre-repost ng ganun. Actually, we don't share our fights naman with them, di ba? Hindi. Tsaka kahit ako, hindi ako nagre-repost. Tingin mo yung mga repost ko, puro animals lang pa din. Pagka nagre-repost ako, chinek ko yung page niya, tapos sabi ko, ay, bakit yung, parang nakakaya naman kasi yung mga repost mo, alam mo, puro face ko. Oh. Like yung mga videos ko, o kaya yung mga K-pop lang, or mga food, or animals yung mga repost mo. Tapos ako mga mga, you should leave a relationship. And like, parang kasing, ako lagi, drama-rama sa hapon, ang eksena ko. Kasi ako, parang parang ang, ewan ko, hindi ko na ugali yung magre-repost sa mga parinig. Ganun. Oo. Wala tayong gagawa, ugali ko yun. Pero ako guys, hindi ko na yun ginagawa personally. Pero dati nagagawa mo yun. Oo, ginagawa ko yun. Nung mga, yung start ng relasyon, yung start ng relasyon natin, parang diba nagpaparinigan tayo nun pag nag-aaway tayo.
No, parang feeling ko ako lang. Hindi ganun ako. Oh yeah, okay. Siguro sometimes, pero mas dramatic Pero talaga like ako yung, like guys, pinaka-start pa lang, like 2 months pa lang, 1 month siguro. Pero after that, parang, ewan ko, parang naano na ako na, parang, ba't ako magre-repost pa? Ano ba yun? Parang ang cringe naman. Malalaman pa ng ibang tao yung ano mo. Pero for me okay din na sinishare natin to sa kanila. Well, okay, hindi, to be clear ha, hindi kami nagsishare ng away namin sa ibang tao. Nang like ongoing yung away. Like sa amin lang talaga yun. Pero itong, kasi guys, ngayon, bati na kasi kami. So like na-overcome namin yung breaking point na away eksena namin. So, sinishare namin to sa inyo kasi, like kahit pa paano kasi love, meron kasi tayong audience. And personally, kami dati, lalo ako, victim ako ng mga social media fantasy when it comes to relationship. Parang super healthy, ganun, Perfect. parang perfect sila, parang di sila nag-aaway, ganyan-ganyan. Yeah, and ito, sinishare namin sa inyo na it's normal to have problems, it's normal to have misunderstandings, miscommunication, lalo when you guys are in a relationship. Kasi at the end of the day, magkaibang tao pa rin kayo. Magkaiba yung nafe-feel ko sa nafe-feel niya, magkaiba yung nafe-feel niya sa naiisip ko na nafe-feel niya pala. So, very talaga siya. Kaya, okay, ito ha, hindi, kasi love, may nabasa din akong comment parang grabe ang saya-saya ng relationship nyo. Totoo naman. Masaya naman talaga. Masaya naman talaga, pero hindi siya masaya lang lagi. Like, there are days na boring days talaga kami. Wala lang. Oo, minsan, ayun, nag-aaway kami ng ilang araw. Hindi, I mean, oo, pero I mean, kapag sinabi kong boring days, minsan talaga like, wala lang. Wala lang nangyayari. Wala lang, ganun lang. Magano lang kami doon sa condo, magsi-cellphone, gano'n. Tapos hindi kami nagpapansinan. Pero I mean, okay naman kami. Hindi mo kayo mag-aaway. Like, parang mag-usap lang kami. Like, love si Kelly. I love yung ganito, yung ganyan. Mga ganun lang. So, kasi feel ko kaya masyadong yung ibang tao, masyado silang into like yung fantasy nila na super okay everyday, parang mahal-mahal na everyday. Kasi yun yung Kasi nakikita nila online. Pero guys, hindi yun yung 100% na siguro mga reality, oo. 50%, 60, gano'n. Gano'n siya. Pero kung sa totoo lang, lalo na kung matagal na kayo, hindi laging gano'n. Oo. Kaya wag kayong mag-fantasize masyado na, ay, gusto ko ng ganyang relationship. Ang i-aim nyo is yung relationship na pinipili nyo yung isa't isa araw-araw. Kasi I think that's the hardest part of being in a relationship. Kasi hindi mo naman lagi mahal yung jowa mo sa totoo lang. Kung sinasabi mo minsan, hindi na kita mahal, tapos kinabukasan, mahal na ulit ako. Oo, like, eto ha, guys, meron akong ganun, like, parang, sa isang linggo, parang, grabe, parang feeling ko na, fall out of love na ako kay Ray. Wala na akong pagmamahal sa kanya. Pero, biglang, after 2 days lang, mahal na mahal ko na naman siya. Parang obsessed na naman ako sa kanya. So, like, alam mo na, like, hindi naman, diba? And like, ang problema kasi sa iba dyan, kapag na-feel nila na parang, ay, hindi ko siya masyado, ay, parang hindi ko na pala siya mahal Parang ngayon. hindi na ako kinikilig. Hindi ako kinikilig, wala na kaming spark, ganyan. Ang gagawin nila, maghahanap sila ng iba. Tapos hanapin nila doon. Guys, mafe-feel nyo talaga sa iba. Tandaan nyo, basta bagong tao sa buhay nyo, mafe-feel nyo talaga yung kilig, yung spark. Kasi bago pa yung everything Meron pa yung thrill. Pero, kahit sino pang tao ang tagalan nyo, mawawala talaga yan. Pero then, eto din, share ko sa inyo yung sinabi ni Riz sa akin dati. Yung spark daw, hindi siya nawawala. Well, nawawala siya, pero hindi siya like nawawala-wala. Kailangan nyo siyang i-maintain. Naalala mo? Saan mo sa akin yun? Hindi ko na maalala, guys. My God! Sinabi mo yan sa akin! Kaya nga, pero di ko na maalala na sinabi ko sa'yo. Pero feel ko may sinabi ako, pero di ko na maalala. Sinabi niya talaga yan. Sabi niya kaya nga, alam ko naman na sinabi ko kasi sinabi mo eh. O sige, ano yung sinabi ko? Sabi niya, hindi daw siya naniniwala na nawawala ang spark sa relationship. Kasi dapat daw yun, finifeed yung flame para, nag-flame, like, flaming lang siya. Kasi parang, meaning, parang, dapat lagi merong effort, dapat lagi mong choice. Na may spark, na nasa honeymoon stage kayo lagi. Kumbaga, be intentional. Yeah, sa lahat ng ginagawa mo. Kunyari, ay, gusto kong pakiligin yung jowa ko. Gusto ko yung parang mamamatay siya sa kilig dyan sa tamis. Kaya, mag-e-effort ako na ganito. Ang parang mali, ganun. tama, ang mali kasi no iba love, parang, ay, tagal naman na kami. Parang, kampante na ako masyado Then, din. mahal na ako niyan. Mahal na ako niyan. Ay, wala, spark yun. Wala. Parang yung parang RC na hinayaan naka-open, wala nang spark. RC talaga. Coke favorite mo eh. Wala nang RC ngayon.
Uy, wala na bang RC ngayon? Parang wala na nakikita Meron sa store. mga tindahan, meron yan. Parang bankrupt na sila. Guys, comment kayo kung may RC pa sa mga tindahan. Ang feeling mo, merong RC, syempre. Okay, anyway. Anong thoughts mo sa online of relationship? For me, depende kasi kung bakit kayo nag-on and off. Like, kung anong reason. Kasi kung yung reason is, nyari, nag-cheat, kaya nag-on and off. Ay, oo nga, no? Iba yun. Iba yun. Parang pangit on and off yun. Pero kung yung on and off nyo is parang, Baliw-baliwan. wala lang, crazy yan lang kayo. Parang ano lang, for the sake of the ano lang, of the relationships fun. Okay lang for me. Depende, ayun nga, depende sa pag-aawayan nyo. Like kung like, ibang, parang ganito yan, ito, ito good, ito bad. Kung nandito lang yung, like, what I mean is bad, yung mga physical abuse, cheating, baba. Yung, Uy, wag mo naman ikwento yung relationship ko dati. Parang tanga naman. Sabi niya. Wag may kwento. Ikaw talaga, oh. pero yun, basta yung mga bad, pero pag yung mga, wala na, ugali nyo na, nagkakaano lang kayo, nagkakaasaran lang kayo, ganyan, or, wala parang nakikrazy lang kayo minsan, kasi, babae tayo, may mga hormonal shit tayo, gano'n. Minsan moody kayo, parang, lumayo ka sa akin, ayoko sa'yo ngayon, parang ganun. Ba't ako din mo ginaganon? Mahal na mahal mo ako masyado. Obsessed ka sa akin. Obsessed ka na sa akin. Aminin mo. Ewan ko, iba kasi ako iba yung ano ng hormones ko. Alam nyo, amazed na amazed ako sa hormones nitong taong to. Parang, grabe kung anong kina-unstable nung sa akin. Siya namang kina-stable nung kanya. I mean, I know na, like, meron ka rin mood swings minsan, pero hindi ko siya nafe-feel talaga. Siguro kasi mabait ka lang na tao. And me, I'm bad. So, feel na feel mo. Kasi guys, pag nag-mood swing siya, like, minsan kakausapin niya ako, sabihin niya, ayoko na sa'yo Kasi feel ko, makikipag-iwalay na ako kasi parang di ko na nafe-feel yung love. Tapos after mga ovulation phase, parang, mahal na ulit ako niyan, parang, sabi niya, dito ka lang sa tabi ko, wag kang aalis sa palingin ko, mga ganun na siya. Parang buntis lang na naglilihi, no? Okay, ako naman, ang thoughts ko sa on and off relationship. Itong thoughts ko, manggagaling to sa taong nakikipag-break lagi. Oo. Okay. Ayun ang thoughts na maganda. O, sige, go. Ako kasi parang, ewan ko, feeling ko, trauma response. Okay, sige. We are adults, we should be responsible with our traumas. But, trauma response kasi sa akin, yung pakikipag-break. Lagi, tuwing away. Bakit? Like, Kasi parang nakabuild yung mind ko ng, kasi nga diba like abusive yung relationship before. So parang nakabuild yung mind ko na, okay, pag ganito ganyan, wag na, break na agad. Parang nakabuild yung mind ko ng personality na defense. Parang siya yung magpo-protect sa akin. Ang gulo ng buhok ko. So, kumbaga, itong personality ko na na-build ko, siya yung magpo-protect sa akin sa mga wrongdoings ng tao. And, di ba, hindi ka naman din perfect. So, minsan, hurt mo talaga ako real bad. So, parang pag ganun, wala na, break na tayo. Parang, ayoko na agad. toxic na to. Ang feeling mo! Pero ako talaga yung toxic sa amin. Sa totoo lang. Pero feeling ko lang, pag ginaaway niya ako, parang, siya yung toxic. Parang ganun siya sa feeling ko. Siya yung toxic. Pero, yun yung, one part yon. Like, yun yung valid part. Itong pangalawa, ito yung medyo hindi na valid. Kasi nga, di ba guys, super stable ng relationship namin ni Ri. And, ako, parang ayoko masyado nung, yun naman sobrang ganyan lang. Parang stagnant lang kami. Like, super calm, super peaceful yung relationship. Parang, kita nyo naman sa akin, parang hindi naman ako para sa mga ganun. So, pero, ayoko din nung naglolokohan tayo or basta ayoko naman kasi nungalingan. Hindi naman yun yung pinapangarap ko. Ang akin lang, kumbaga, nakikaya minsan, halimbawa, kahit wala naman na yung galit ko, inaaway ko pa din siya, binibreak ko pa din siya, para like may nangyayari, kumbaga, ganun. Kasi pag wala na nangyayari, parang,
Ako parang boring naman kasi masyado yung parang puro na lang love, 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 love. Ako personally, gusto ko ganun lang, yung tahimik lang yung relasyon. Wag na, hiwalayan mo ako. Oh, ayun na, tignan niyo sample. Ayoko nga nung gano'n. Ayoko nung parang love, 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 love. Gusto ko like parang meron namang ayoko na, hindi na, parang minsan kaya, parang ang saya kaya kapag may ganun yung parang, wag mo akong dun ka. Wag mo ako hawakan. Parang, di ba, masaya kapag may mga ganun. Baka bash nyo na naman ako, sabihin nyo na naman, something wrong na naman ako, pero, totoo naman kasi. Well, guys, ano din naman, kasi dahil alam ko na kayo ugali niya na ganyan. Minsan, di ko na siya tinitake seriously. Hinayaan ko na nun siya. Like, pag galit siya, parang, yung sabi niya, mag-break na tayo. Sabi ko, sige, mag-break na tayo. Sa maya-maya, na kami na ulit. Nakakapikon ka! Bakit? Pumapayag ka! Kasi pag hindi ako pumayag, di ka titigil. Naalala ko nung nagbalik kami, like super sabi ko talaga, grabe, parang yung mind ko, grabe, parang nagbalik kami para maghiwalay. Ano yun anniversary trip namin yun Kasi guys, tangina, parang yung Bali namin is like 8 days, no? Tapos, ano siya, parang part by part siya. So, yung papunta pa lang sa airport, nag-aaway na kami noon, like, nagkakainisan na kami, ganyan. Pero, pasensya. Gay, ganon. Tapos yung middle, yun na yung, shit! Talagang, away talaga kami, guys! Like talagang, nagwo-walk out na ako. Kasi sumasagot na rin siya sa akin. Ayoko nang sumasagot sa akin. Marunong ka na sumagot-sagot ngayon, So, parang ako, ganun na. Sige, pakita mo yung tapang mo sa akin. Ganyan. Tapos, kasi ang eksena ko, gusto ko maka-experience ng sari-sari store sa ibang bansa. So, nagsasari ako sa Bali. Tapos, nainis ako. So, sumula sa sari-sari store, naghabulan kami, pupunta sa hotel. Nauna ako. Pagdating ko, tinapo ko yung mga gamit. Tapos after nun, hinag niya na ako. Tapos sabi ko, wala, hindi na to mag-work. Tingnan mo, wala, makipaghiwalay ka na sa akin kasi wala nang pupuntahan tong relationship na to. After ilang years, nandito. Tapos, wait lang. Tapos, sabi ko, sige na, mag-break na tayo. Hindi na to wala na. Tingin mo next year, okay pa tayo. Hindi na tayo okay next year. Wala nang pupuntahan talaga tong relationship na to. Ako to Sabi ko, wala na talaga to. Tingnan mo yung mga nangyayari sa atin. Wala nang mangyayari sa atin. Hiwalay na lang talaga tayo. Tapos ito naman, ganyan lang siya, ganyan lang. Sabi ko, pumayag ka na, maghiwalay na tayo kasi ayoko na makipag-usap sa'yo. Magkanya-kanya na tayo dito. Ako, uwi ako mag-isa ng Pilipinas. Umuwi ka mag-isa ng Pilipinas. Mga ganon. Tapos sabi ko, bukas, syempre, like, nakabook na yung mga gagawin namin. Parang, bukas magkanya-kanya tayo, ganyan. Pagkabukas, bating na kami. Parang kaya niya naman yung, nagbali nga kami, guys. Ako nga nag-aasikaso ng lahat. Pero, like, ang saya kasi alam nyo, after nun, so yung last part ng Bali trip namin, love is love. Like, talagang sabi pa namin, grabe, we really had to experience that, no? To strengthen our relationship. Nalala mo nung tayo sa saan ba yun? Yung may yung parang may floating na Oo, doon. Parang, grabe, we really had to experience that to strengthen our relationship. Kasi after that, ewan ko, parang naging super okay. Siguro kasi nalabas yung sama ng loob. Diba, like, sobrang naging okay. Tama, kasi nga nalabas yung sama ng loob. Parang lahat So, may sama ka ng loob sa akin? Ay! So, may sama ka rin ng loob sa akin? Meron talaga. Alam mo naman yan Ano sama mo ng loob sa akin? Wala naman. Maayos ka. Anyway, okay, so ano ba yung mga causes ng on and off relationship? Okay, so number 1 is immature or dramatic personality, which is, akala, is like me, is that. That you? Yeah. So, yun nga, dramatic personality lang. Yun nga, yung sinabi ko kanina, parang, guys, parang boring masyado, Parang, I want some thrill, Pero yung thrill, hindi mo hanapin sa ibang tao. Yung thrill na yun, nahanapin mo lang dun sa partner mo. Parang, ako ganun ako like, in my defense, parang ganun lang yung eksena ko. Ganun lang.
Kasi over the top ka mag-react on a lot of things. Pero hindi ka naman immature. Or dramatic personality. Hindi kasi Yeah. pwede ring immature yung tao. I mean, ikaw nga hindi ka naman immature. Pero kung late sa iba nga, immature. Talaga, hindi ako immature. Oo. Narinig nyo? Narinig nyo? Narinig nyo? Pero hindi, like over ka lang mag-react talaga when it comes to a lot of things. Pero hindi ka immature, like, yun. Pero yun nga, pero kung sa iba, immaturity will, talaga, like on and off. Pansin mo yung mga relationship, lalo na yung mga medyo teenage Bagets. years natin. Konting maghihiwalay na yun, tapos magpaparinigan sa fb.com. Yun nga. Tsaka sa Oo. twitter.com. Sa Twitter, grabe ang parinigan. Wala pa X sa- nun, Sa twitter.com. Twitter dati, doon talaga ang parinigan ng mga magsyota dati. Kasi pick yun ang Twitter eh. Tsaka Kabilang ako Facebook. dun eh. Ayun. Ikaw din, nagpaparinig ka rin dati. Parang, oo. Ayun na. Yung mga yun, yung mga pick na immaturity. Pero ewan ko, kung madadala nyo yun, like mga 20s to 30s na kayo, parang, naman yun? Oo, I think siguro valid yung immature na cause ng on and off kapag bagets pa kayo. Kasi ano ba asahan mo sa bata, te? I mean, konti lang naman yung mga nagsasucceed na high school sweethearts, college sweethearts, di ba? Wala nang ano-ano yan. Reasonable siya. Pag medyo bata kayo, pero kung medyo matanda na kayo, parang nakakahiya na yun. Oo. Tsaka, it's a red flag na talaga. I mean, parang, palabas ka na sa kalendaryo yung edad mo, tapos gano'n ka pa din mag-isip. Ang pangit na tignan kapag ganun kayo. So, Hindi na siya cute. Ganun. yeah. So, if ganun pa rin kayo hanggang ngayon, nakakaperwisyo na kayo. Tsaka nakakapagod yun kung ganun. Like, kunyari, immature lang makipag-iwalay-iwalay. Yung parang, di mo ako pupuntahan sa amin ngayon, di tayo lalabas, mag-iwalay na tayo. Uy, wag mo ibulgar yung relasyon natin! Parang sirato. Ginaganyan ko kaya siya. Siri makasabi-sabi, no? Pero, indirectly sinasabi niya, ganyan si Trisha May. Hindi Naalala mo, sasabihan kita, kasi mag-aaway kami, so uwi ako sa amin sa Rizal. Pag di mo ako pinuntahan dito, hiwalay na talaga tayo. Wait lang, di ka naman naisip yun. Ay! Ano na naisip mo na ngayon? Hindi, kasi ganyan yung mga like yung, hindi naman, like wala kasing basis minsan. Kunyari, kasi lang, nag-share lang, nag-like lang siya sa ay hindi. Uy, cheating naman yung pag Hindi, ganun. I mean, kunyari, kasi yung mga bata ay parang, lang, di mo ako binayan ng kanina, ng Jollibee, nagkikrib ako. Maghiwalay na tayo, mga ganun dati. Dati, feeling ko tuloy ako, kasi parang ganyan pa rin yata ako ngayon. Eh. Tulad kanina, hindi mo kinuha yung Kasi nga, di pa, tinatapos ko lang yung pagkain ko, mabilis ako kumain eh. Kahit na, gusto ko na nun eh. Kumakain ko pa naman eh. Okay, next na tayo na reason. ito, serious na to. Ah. Trauma bond. Wala akong masyadong dyan sa trauma band. Wala akong masyadong masasabi. Dahil wala Experience. akong experience, and then wala rin ako masyadong makita in person. So, I think ikaw mas ma-explain mo. Yeah, kasi yung relationship ko before, guys, before Ria, on and off yun. Tapos, ang cause niya is trauma bond. Kasi, merong abuse sa relationship eh. And I think makaka-relate dito yung maraming audience natin na nasa abusive relationship. Ito yung kumbaga ito yung relationship na ang daling sabihin na, makipag-break ka na kasi tayo, leche! Inaano ka na eh, nilileche ka na eh, go ka pa rin ng go, balik-balik ka ng balik. Alam nyo, hindi ganun kadali makipag-break sa partner mo kapag nasa trauma bond kayo. Tapos like abusive yung partner mo or like, hindi talaga madali. Seryoso. Like, alam mo nang may something wrong sa inyo eh. Pero kumbaga hindi ka nakikipaghiwalay kasi ang hirap. Tsaka, feel ko kasi parang intense din yung love. Tama ba? Is there love pa rin pag trauma band? Like, Okay, well, wait, parang napaisip ako sa tanong mo. Is there love pa ba kapag trauma bond? I think once na nasa relationship ka, may love talaga. Kumbaga, magkakaiba lang yan ng spectrum eh. Kasi, ang pagmamahal na nasa trauma bond, kumbaga, yung love kasi na nasa trauma bond, ayun yung love na sinasabi nila, di ba, kapag ina-advisean tayo, kung magmahal ka pero wag mo ibigay lahat kasama yung pagmamahal mo sa sarili mo. Ang love kasi na nasa trauma bond,
sinasama mo na yung love mo para sa sarili mo. So, meaning, nawawalan na ng self-respect. Kasi halimbawa, Parang basically, okay lang kahit anong gawin ko oo, kasi parang, halimbawa ako, kahit anong gawin niya sa akin, parang, shit, alam ko malito, pero love ko siya eh. So, parang, kahit talaga, kahit anong gawin sa'yo, kahit anuan ka na, i-boogie wonderland ka na, parang okay lang, ganyan-ganyan. So, sa love na nasa trauma bond, okay lang yun. Kasi wala nang, kumbaga yung self-love, nagalaw mo na siya eh. Nasama mo na siya. Halimbawa, unlike sa relationship natin ngayon, yung self-love natin sa isa't isa, hindi pa siya nagagalaw. Like, love lang talaga natin isa't isa. Pero kumbaga, at the end of the day, alam natin sarili natin na okay, kapag nag-cheat ikaw or nag-cheat ako, yun yung mga bagay na hindi natin nahayaan. Oo. 'Di ba? So, kasi di pa nagagalaw yung self-love eh. So, kumbaga, real lang yung love doon, like pure lang. Healthy lang yung love. Pero sa love na nasa trauma bond, yun yung, kaya, hindi, Parang ubus-ubus na lahat. Wala uubos lahat, damay lahat. Kaya siya mahirap eh. Kaya kayo, if meron kayong kaibigan na nasa trauma bond relationship, I mean, meron ng trauma bond yung relationship nila, tapos parang napapagod na kayo, binabalik-balikan niya lang naman, ganyan-ganyan. I think you have to be more understanding. I mean, hindi ko naman binibigay sa inyo yung burden na i-comfort niyo lagi yung friend niyo or ganto ganyan, pero naririnig namin yung mga advice nyo. I just wanna let you know na naririnig namin yung mga advice nyo. Sinasa puso, sinasa isip namin, kino-consider namin yung mga advice nyo. It's just mahirap siyang gawin. Lalo kapag halimbawa, eto guys bibigyan ko kayo ng real life example. Ang partner kasi, bawa ako yung victim sa traumatic relationship na yun. Tapos yung partner ko yung abusive. So, kapag gusto ko na makipag-break, leletchehin niya yung buhay ko. Sasaktan niya ako or gagawa siya ng things to humiliate me. So, talaga papahiya ka niya para ikaw, wala ka ng choice. Sige, balikan na lang kita para tumigil na yan. Oo, ganyan. So, hindi madali yun. Kaya, sa mga friends dyan, I mean, naiintindihan ko naman na nakaka-stress talaga, pero, hayaan nyo lang. I mean, kapag mag-open up sa inyo, i-appreciate nyo. Kasi, sa totoo lang, super hirap mag-open up, mag-speak up kapag nasa traumatic relationship ka. Tama. So, kaya ayun, kaya siya nagiging pabalik-balik lang. Kasi, ite-threaten ka nung tao eh. So, wala kang choice. Tumigil ka na, babalikan na kita. Sige na. May ano pala ako, pero hindi ako direct. Okay. Si Dan. Basta yun yung mga previous. Diba yan? Yung mga kinaganda mo sa akin. Super traumatic talaga. Like, basta may mga physical ganun. Tapos mental shit. Tapos, ayun nga, nasasaktan siya ganyan. Tapos susuyuin siya ng super. Like, di siya tatantanan. Babalikan niya na lang. Oh yeah, sorry. Sorry to cut you. Pero buti nabanggit mo. Kapag din kasi nasa traumatic relationship ka, like meron na kayong trauma bond, ang eksena kasi dyan is ganito. Ibubugi wonderland ka, or grabe yung mental emotional abuse sa'yo, tapos after 2 days, i-date ka, ilalove bomb ka. Kaya talagang ikaw, shit, sorry siya. Sige, balikan ko na lang. Kasi love naman niya ako eh. Siya naman yung gagamot sa pasa ko, na siya rin naman ang nag-cause. Oo, mga ganun. Si Dan ganun, sabi niya. After mag-jambagan ng ganun. Oo. Sasabihin, sige, check out mo lahat ng gusto mo. Ayun, tapos kinuwento niya rin sa akin yun, pero like medyo pa-ended. Tapos sabi ko lang sa kanya, kasi alam ko namang hindi niya iwalayin eh. Diba? Kasi like as a friend. Sige, ikaw. Like, diba, sabi ko kanina, sa mga may friends dyan, ikaw, anong nafe-feel mo? Ako sa friend, like, na-hurt ako syempre, nakakita ko. Para sa friend mo, diba? Parang, sinasabi ko siya, iwan niya na. Pero kasi, at the same time, alam ko na hindi niya iiwan yun. So, parang alam ko ang sinabi ko sa kanya, na parang ibigay mo lahat. Kung ano mo. Tapos, for sure, pag naubos ka na, doon ka na magle-let go. Tapos, ayun, next na, pagkita namin, wala na sila pala. Tama yung advice mo. Ako if nasa traumatic relationship ka, na meron na kayong trauma bond, and gusto mo na umalis, pero di mo alam kung paano, you might wanna do this. Tama yung sinabi ni Ri, ibigay mo lahat sa partner mo. Ibigay mo lahat. Kasi, sa totoo lang, babalik ka dyan eh. Kailan ka makakaalis? Kapag na-feel mo lang, when you feel like it, parang, shit, di ko na kaya. Kasi ako ganun eh, parang one day, wow, after ilang years, one day, ayoko na bigla. Parang bala ka na kahit, wala. So, nadamay na lahat, friends, family, school, mga ganun. Wala na eh, parang, okay, just tired, bala ka sa buhay mo. Parang,
Pero Yun masakit talaga. siya. Parang, oh, shit. Hindi pala talaga siya nagbago. Mm. Kasi akala ko magbabago siya eh. So, ibigay mo lahat. Yun ang advice ko sa'yo. Hindi ako mag-a-advise sa inyo na breakan nyo na. Kasi hindi nyo bebreakan yan. Maniwala Hindi. kayo. Hindi Hindi nyo talaga. bebreakan yan. Bebreakan nyo lang yan kapag na-feel nyo ng, I'm done. Pag ubos ko na parang, Kaya nga ibigay nyo talaga parang lahat. kasi feel ko, may ano yan eh, parang may switch na parang, one day biglang, ay, di pala talaga siya magbabago. Mm. Ganun yan eh, it's a snap of finger talaga na, bigla mo ma-realize, wala, ganito pala talaga, so ayoko na. Okay, ako na. And this is, tsaka ito din na parang kailan mo malalaman na toxic na yung relationship. Tanungin nyo yung sarili nyo, parang, is this the love that I want 10 years from now? Ito ba yung love na gusto ko makikita ng mga anak ko? Kasi if not, makipag-break na kayo. Tsaka isipin nyo din, kunyari, ang magandang ginagawa dyan sa akin na, isipin mo third person ka, hindi ka kasali sa relationship. Kumbaga, paano makita yung POV sa labas? Kunyari, isipin mo, kunyari ako, kausapin mo yung sarili mo na kunyari, friend kita. Friend mo yung self mo, na manghingi ka ng advice. Anong bibigyan mong advice sa sarili mo? Tapos doon mo maiisip, ay, hindi pala maganda yung nasa relationship namin. Wow, that's so beautiful. That's so beautiful. Kasi kunyari, nasa toxic relationship ka. Ay, yung friend mo, di ba, nasa toxic, hiwalayin mo na yan, oh. Tingin mo, madali kasi sabihin, hindi, tsaka parang, madali kasi sabihin talaga, lalo if yung na-experience, hiwalayan mo na yan, paulit-ulit ka din, kasalanan mo na din yan, choice mo na yan eh. Alam mo, hindi siya choice. Hindi. Well, pinipili, kumbaga, hindi siya choice, like, parang, choice lang. Hindi siya ganun. It's a survival choice na parang, okay, sige, para tigilan mo na yung like, threaten mo sa buhay ko. Sige, balikan na lang kita. So, survival instinct na siya actually. Kasi traumatic na eh. So, ganun. Trauma bond. That's trauma bond, guys. Okay, so next is cycle. Ito naman, minsan, kahit wala na kayong trauma bond, kahit walang trauma bond, like for example, hindi naman ganun, hindi abusive yung relationship. Pero merong cycle na tinatawag na parang nasanay kasi kayo eh, parang magbabalikan kayo, tapos, yun na. Parang ang na-predict nyo na, hindi, pag nag-away naman babalikan kami. So, parang, okay na lang din. Parang, sige, mag-break tayo. Tapos, sanay na nga kayo sa cycle na. So, onting aya ko Alam lang. mo yung mga couple sa yung mahilig magparinig sa Facebook, tapos ilang weeks lang sila na ulit nag-post ng Happy Mansari. Oo, mga, Parang ganun. yan, yung mga ganyan. Ito naman na relationship na to, kumbaga cycle lang nila yun. Pero wala naman silang like, hindi naman sila nagbubugi Wonderlandan, ganyan. Pero Wala parang lang nila, parang nasanay na kasi sila eh. Parang konting away lang, mag-break Feeling na ko tayo. nandito nga tayo eh. Ikaw kaya nakakainis ka. Bakit? Minsan feeling ko tinitake for granted mo na ako kasi alam mong mamaya bati na tayo. Kasi pag dinitake kita masyadong seriously, may hurt lang ako ba? Masyado ako ma-hurt. O, edi pag na-hurt ako, baka i-take seriously kayo, mag-iwalay na nga tayo. Diba? Hiwalay So, mo ako. Hindi mo ako love. ikaw na kayo mag-iwalay sa akin, hiwalay Hindi mo ako love. Love kita. Sabi mo, hiwalayin mo ako. Kasi sabi mo lang, huling-huli ka sa camera. Hiwalayin daw niya ako, di ba? Guys, hindi ganun yun. Ang sinasabi ko kasi, nyari, makikipag-iwalay siya, ganyan. Hindi, feeling niya kasi, like, gagawin, hindi mo ako tinitake seriously. Syempre, pag tinake seriously ko yun, parang, kasi feel ko kasi, pag masyado mong, kumbaga, wag mong dibdibin. Kasi pag dibdib mo yun, feel mo na, ayaw niya na talaga sa akin, mag-iwalay na talaga kami, ayoko na talaga. Let's end this shit. Ang ganun. Mm-hmm. So, yun na yung parang, Parang yung last na away natin, ganun ka. last, Ito. okay, parang, intense yun eh. Pero yung mga usual lang, di ba? Parang, ewan ko, kasi ano lang eh, parang, depende rin kasi sa partner nyo, dapat kilala niya yung partner niya. Oo, kasi ako, feeling ko si Siri, parang hindi, pero hindi ko to feeling lang pala, sinabi mo pala to, parang sabi mo na lang din, mapayag na lang ako kasi pag di ka pumayag, guguluhin mo ako, like, manggugulo ka, mga epal ka sa akin, so payag na lang ako, tapos pag malamig na yung ulo mo. Oo, kasi nga, ang sabi ko nga, intense kasi emotions niya. And See, she knows me! You knows me? Node. She knowed me. Basta yun, intense siya. So, parang, kasi matagal na rin kami. So, parang basically, kabisado ko na yung ugali niya. Na kahit sinasabi niya maghiwalay kami, parang ano lang yun, parang at the moment lang yun na intense yung feelings niya. Pero maya-maya,
or yung mga kinabukasan, mahal niya na ulit ako, ganun. So, I think depending nga sa partner mo. Kung yung partner mo is lang, parang, wala lang, ganun lang talaga siya. Gusto niya lang makipag-iwalay without any reason or something. Tapos, seryoso pala talaga yun. Yung, depende nga sa partner nyo. Kailangan kilala nyo sila and kasi, dapat nag-uusap kayo after nyo mag-away. Oo. Tsaka, if may sakit kayo, kagaya ko na, kasi ang sakit ko, di ba, nakikipag-break nga ako. Sinasabi ko lagi kay Rina, love, pag ganun ako, ganito gagawin mo na lang. Kumbaga sinasabi, yun, communication. Sabi niya, di ba sinabi mo yun dati, pag nakipag-break ako, wag kang papayag, parang ganun. Or something. So, ayun na yung ginagawa ko hanggang ngayon. And it works. So, eto naman ngayon. Eto kasi, parang feeling ko, outside question to lagi ng mga taong, parang, bakit pa, parang ang tanong is, bakit pa ba lagi sila nagbe-break tapos magbabalikan lang naman? Iyon ko din eh. Like, tanong siya ng mga taong wala sa ganung relationship. Actually, kasi, parang kasi, ang pansin ko, kasi marami akong friends sa mga bading din ng marami, nag-iwalay-walay, tapos magbabalikan din. Parang parang kasi, parang done lang sila at the moment. At the moment lang. Like, kunyari, this month done sila, parang, ayoko na. Tapos biglang, parang may regrets. Feel ko kasi kaya nagagano, kasi may regrets pa. So, parang binabalikan nila. Parang, dapat ginawa ko yan. So, parang, pag makikipagbalikan sila. Yeah, tama. Oo nga, merong regrets na parang, sige, kasi Try baka ulit hindi ko natin. ginawa to eh. Try ulit natin. Baka ma-work this time kasi ganito, ganyan. So, feel ko, one of the reason din, kaya yun, di rin natin maano. Kasi may regrets pa sila na dapat minahal pa nila or something, may ginawa pa silang ganito, dapat nakinig ako sa feel niya, sa mga sinasabi niya. Mga ganon. So, feel ko kaya rin nagbibigay yung iba ng second chance. Kasi, kahit ako personally, second chance. Parang only chances. only chances pala kung ilang mga chances gusto nila. Kasi ako personally, pag ako rin, gusto ko all out din ako. Kasi ayoko rin may Nagsisisi mga, ka. nagsisisi ka na. Dapat pala nung kami pag ganito ginawa. Ayoko na ganito. Bibigay ko talaga lahat. Okay. I think parehas naman tayong napunta na sa on and off relationship, no? O yung akin ng high school. Yeah. Share us your story. Basta maghihiwalay kasi kami about, ewan ko pa sa mga mental health shit. Feeling ko, ang pangit, ako personally, ang napapangita lang ako dun sa, nito, yung mga, pag kasi nag-break sila, may ibang tao kasi in between. For me, yun yung hindi okay. Like, parang okay lang naman if mag-toxican kayong dalawa. Basta kayong dalawa na lang. Kasi nga, ang kasi nun, guys, high school pa ako, huwag niyo ako i-judge. Oo. Pa ako ng mga 14, 13, so, hindi pa na-develop yung frontal lobe ko. Wala pa yun. So, ang eksena nun, maghiwalay kasi parang, basta minsan mental health, kasi parang, I cannot handle a relationship, depressed ako, mga etc. So, parang sabi ko, maghahabol ako. Like, naghahabol talaga ako. Tapos parang, hindi talaga ako pinapansin, ganyan. Hindi sabi ko, okay, wala na talaga. O di parang mag-entertain ako ng ibang tao after ilang weeks or something, months. Ang napansin ko kasi love sa ugali mo, parang ikaw, okay. Hindi ka kasi masyadong dramatic, so parang, okay. Sad ako, pero wala tapos na eh. No, pero kasi Ganun siya! Sa akin kasi, binibigay ko naman kasi yung, like, for me, ginigib ko na yung lahat ko, like, grabe, naghahabol talaga ako, pupuntahan ko talaga and everything. Tapos kung ayaw talaga, parang yun na ako, okay, ginawa ko na lahat eh. Kaya ayoko na. Tapos after ilang buwan, makikipagbalikan. Okay ka lang, Kapag kasi nagkita na yan eh. Pag nagkita na yan, parang, papawaw ako. Tapos ayun, makikipagbalikan, iiyak-iyak. Tapos ako tatanggapin ko na lang. Sabi ko, sige na nga. Sige na nga. Diba? So, ganun lang. Kasi very ako very, parang, para matapos na lang. Ganun ako dati na medyo bata. Ha? So, kaya di mo na siya love? Oo, nung nakipagbalikan ako before, di ko na naman siya love doon eh. Kaya parang pag nakipag-break ulit siya, okay. Hindi, kasi pag naging kami, love ko na ulit siya. Gulo mo din eh. Hindi kasi pero habang nakikipagbalikan, parang kasi umiiyak-iyak, kaya parang pinipeste ako ng mga friends ko, patahanin mo yan. Sige na, makipagbalikan ako. O diba, yan yung isa sa sinasabi ko, pero hindi naman yan abusive. Pero like parang, diba, parang maaano ka na lang. Sige na nga, para tumigil ka na. Ayun na, para matapos na lang, sabi ko, sige. Syempre, di magiging kami na ganyan. Pupunta-punta na ulit, ganyan. Kasi basically, parang magiging okay kayo. Then after ilang months, same cycle. Makikipag-break dahil some reason, almost the same reason. Tapos
parang, okay, sige, break na naman kayo. Tapos after ilang buwan na naman, pag okay na ulit siya, Mm-mm. kung ano man, basta kung okay na, tapos makikipagbalikan na naman. Ay, no, imagine, kahit medyo minsan, weeks lang yung pagitan nun, or months, same shit, same reasons. So, Kasi ganun nga, siya. I think yung case mo is nasa cycle kayo. Wala naman kayong trauma band eh. Wala naman. Cycle nyo lang talaga yan. Parang kung mag-expect na, hindi magbabalikan. Yun Or nga. parang siguro kasi sa isip, ay, hindi babalikan naman ako niyan eh. Parang ganun. Okay, the question is it exclusive in the Walawa community? Kasi, yung mga kakilala kong Walawa din na couple, on and off din sila. Pero, alam mo yun, like, hindi sila yung type ng on and off na grabe months yung tinagal ng breakup. Hindi ganun. Parang days lang. Oo. Yun nga, yung parang cycle nga lang na away. Feel ko kasi, Normal din ba to sa straight? meron dito straight actually. Kasi yung mga friends ko, mga straight, yung mga best friends ko guys eh. Normal din. Like hindi siya as common. Kasi medyo, ewan ko, parang based sa mga nasilayan ko sa 20 years ko dito sa mundo ha. Mas siya, mas toxic ang pag straight couple na gano'n na on and off. Bakit? Kasi ang lalaki ba nambababae agad? Oo, nang bababae. Tapos, ewan ko, mas malala sila mag-cheat. Di ko alam kung bakit. Feeling ko ang lalaki kasi parang wala na, hindi ko nilalat na lalaki, pero ang lalaki siguro parang, may break na kami, anong gagawin ko dyan? Parang, Hindi, tsaka feel ko kasi sa society natin like, pag lalaki ang nag-cheat, parang normalize siya. So, parang, di ba, sabi nga nila, yung iba nga may kakilala kami dito, bago lang. Sabi, pag ang lalaki nag-cheat, okay lang daw. Dahil, yung sa yung pag ang asawa niya lalaki ng cheat, dapat papatawarin yun dahil ayun ang ni Lord. Si Lord na mag-ano sa kanila. hoy, walang sinabi si Lord, feeling. Kasi daw normal lang daw sa lalaki ang matukso. Babalik pa rin naman daw yun sa Tutuksoin asawa. kita. Basta basically, normalize ng society na parang pag nag-cheat yung guy, parang patawarin mo, magbabago naman yun. Or like, one time lang naman yun, babalik naman yun sa'yo. Mga ganon. Sa Walawa, parang feel ko kasi, based sa mga sa mga friends ko and everything, nagbe-break because sa ugali nila most of the time. Feel ko kasi nga, emotional. Dramatic ang mga babae, emotional tayo. So parang, syempre pag nagganon, nagsabang, hindi, mag-iwalay na tayo, ayoko na sa'yo. Sige, ayoko na rin sa'yo. So after nun, mga ilang weeks ka lang, sorry na. Oo. Yun nga, like Magbalikan na tayo. Yung mga friends ko nga na, like nasa Walawa din, yan, ganyan. Yung breakup nila, kumbaga, hindi siya months naman. Ano lang, days lang, tas sayaan, parang mahal-mahalan na ulit sila. Parang, puntahan ka din sa inyo. Ako ni kayong gamit ko sabay. Yun na, ito pala, closure. Closure ko, no? Closure tayo kasi marami pang yan eh. Wait lang, ba kapag sinabing closure? Like parang, ano ba sinasabi sa closure? Parang basically, ending the chapter. Like, lahat ng gusto niyong sabihin sa isa't isa. Ganun siya. Ang nangyayari kasi sa closure, Nagsasabi ng sama ng loob, sorry, sige, di ko na ulitin. Kumbaga, nagsasabi ng sama ng loob. Tapos parang from there, ganun pala yung na-feel mo. So, okay, I'm gonna change siya. But this is, sorry na. Ito naman yung na-feel ko. So, parang, yung closure, guys, nagiging pa siya. Like, wala. Nag-reconcile pa sila. Kasi parang, okay, willing pa pala ako mag-compromise dyan sa Parang, okay lang. pala, okay, sige, kaya pa naman natin ayusin yan. Tsaka Parang pick, pack, boom. Oo. At yun na. Magugupit ng koko. Sila na ulit. Yeah. Parang ang asal namin yung magkakaibigan. So, sabi niyo, closure, ba't ka nagugupit ng koko? Kasi uso yan, di ba? Kasi nga, di ba, itong mga high school to college, medyo toxican eh, breakup. So, nag-aasaran kami, nag-break kayo, tapos magka-closure kayo, ba't ka na may dalang nail cutter? Ala! Mga bastos naman itong mga batang to. Oo, ganun talaga yung dati. Ewan ko, parang, ayun na, for me, normalize siya Kasi basta, ayun, meme talaga yung Dati. Ay, hanggang ngayon naman. Actually, ang dami. Di ba, parang, bakit, akala ko ba, parang, syempre, ikaw, mag-ano ka sa friends mo, magkikita kami. Kasi, susoli ko yung gamit niya, kunin niya yung gamit niya, mga ganyan. Tapos kinabukasan may story na yan. Date. I think canon event naman yan. Oo, I think canon event talaga yun. So, baka nga talagang, siguro hindi siya exclusive sa Walawa. Oo. Pero canon event siguro Pero siya. canon event siya sa Like, parang at some point in your life, ma-experience mo talaga yon. Totoo, kasi nga, kasi nga, very emotional. So, parang Yeah. very intense lagi.
Lalo na kung parehas kayong medyo may mood swing ng jowa. What if parehas kayo rereglahin? Grabe ang niyan, sabong talaga yan. Kuya, siguro lang ang swerte ko sa'yo kasi hindi ka nagaganon eh. Kasi ang ko guys, ang mood swing ko, minsan, wala, tinatamad ako ganun. Tinatamad ako mag-gym. Yun lang siya. Or gutom ako. Ang dami kong cravings, ganun. Pero wala kang like, sa akin directly. Oo, Wala like, kang hindi ganun. hindi ako irritable, ganun din naman. Okay, so, nandito na tayo sa segment natin na toxic or valid ba na magalit ka sa friend mo na nasa ganyang on and off relationship. For me, valid. Na magalit? Yeah. Bakit? Kasi minsan, depende sa friend ah. Kasi minsan may mga friend ka na, alam mo yung nasa toxic na, tapos parang in-advisean mo na and everything. Tapos, di makikinig sa'yo. Tapos after, babalik na naman sa'yo para mag-rant, ganyan. Tapos parang pag hindi ka, parang hindi ka na nakikinig, di mo na yun, parang ikaw pa yung masama. Parang magagalit pa sila sa'yo in a way na parang hindi ka true friend, ganyan. Okay. Kasi listening to someone na nasa toxic relationship talaga, it's very tiring. Draining talaga, guys. Parang, parang sabi, ba't di mo kinakato? Sabi ko, hindi, inayaan ko na lang sila. Kasi, ayun nga, kasi pag nasa toxic relationship talaga, like nasa trauma ba and everything, tapos mag-share sa'yo, na mag-share yung friend mo, parang maririndi ka talaga. Parang, gano'n ka na. Tama na, kung ayaw mo hiwalayan, tumigil ka na lang. Ganun. Pero kasi, valid naman kasi na mag-share sila sa inyo. Pero kung nakakagalit siya in a way. Kasi parang, you're trying your best to save your friend. Parang, syempre, ang sama sa loob mo nun nakikita mo hindi maganda yung ng sitwasyon ng friend mo. So, sa akin, valid. Ikaw? Now that we're adults already, I understand where you're coming from. And yung mga nanonood din na, makakadrain naman talaga. Pero as someone na like, as someone na, like, kumbaga, I was that friend na sinasabi mong draining. I think, I was just lucky enough to have this one friend na I pray all of you guys will also have. So, before I was in an abusive, very abusive, toxic relationship. And, totoo yun, lahat na ng friends ko talaga, napagod na talaga sa akin. Feel ko naman yun eh. Hindi naman ako nagalit sa kanya kasi parang, I mean, at that time, like, I was tampo to them. But, not naman galit. Lalo ngayon na, like, mas nag-mature na ako, parang mas naintindihan ko na okay, oo nga, nakakapagod siya, tsaka hindi nila ako responsibilidad. So, okay lang. So, hindi mo nagalit. But, I was just very lucky to have this one friend na hindi niya pinapa-feel sa akin na nakakapagod ka na ganyan. Kumbaga, every rant, every reklamo, nakikinig lang talaga siya. Wala kang marinig sa kanya. Like, pero kasi ang sinasabi niya rin sa akin that time na kaya rin daw siya hindi napagod sa akin kasi nakikita naman niya every open up, like, may growth naman ako, parang, kumbaga dati, nire-resist ko yung sinasabi niya. Pero parang slowly over time, parang, oo nga, no? Parang may mga pagano na ako na, oo, tama ka, ganyan. Alam nyo, hanggang sa makaalis ako sa traumatic relationship na yun, hanggang sa naging kami na friends pa din kami, and I will forever cherish that person. And this person is you, Treyo. So, hi, Treyo. Siya yung friend ko, guys. I love Treyo so much. Like, during that time, like, super dark days ko talaga yon. I'm just so thankful that I have Treyo in my life. And I wish everybody, parang, nagiging emotional ako. Pero I just wish na lahat kayo is meron ding Treyo na friend sa buhay nyo. Kasi, swear, si Treyo lang yung hindi napagod sa akin. Si Treyo lang yung nagtiyaga sa akin. Si Treyo lang ay si Treyo. Nandiyan na si Treyo. Parang kahit It's good talaga to have someone na alam mong makikinig sa'yo. parang kahit wala siya sinasabi minsan eh, nakikinig na lang siya. Pero hindi mo naman ma-feel na wala na siyang pakialam sa'yo. Parang, talaga ate, tapos, ganyan, kasi ganyan talaga eh. And ito pa ha, wala pa siyang kahit anong relationship experience nun. Like, siguro ang maganda sa friend kong to, kumukuha rin siya kasi ng knowledge sa akin na parang, ganyan pala yun kapag ganyan. So, yeah, super thankful lang ako kay Treyo. And, kaya ngayon, sa mga friends ko na nasa ganyang relationship,
hindi ko talaga pinapa-feel sa kanila. Kumbaga, hindi ko kasi pwedeng i-share sa kanila si Treyo eh. Kasi hindi ko naman ipilit na, i-friend mo to. Hindi mo naman pwede ipilit yung friendship nila eh. So, parang ako na lang yung nagiging Treyo nila. Basta ako, lagi kong ano sa buhay ko na, if kaya ko maging Treyo sa iba, magiging Treyo ako. Mali. If hindi ko kayang i-share si Treyo sa iba, ako na lang yung magiging Treyo for them. Kumbaga, dadalin ko na lang yung values ni Treyo as a friend. Just go. Parang yun na lang yung pagbabalik ko. Basta, I love you, Treyo. I love you, ate, so much. Friends pa rin kami hanggang ngayon. And ngayon naman, ako na yung nakikinig sa kanya kasi nagkaka-relationship, na siya. Yeah. So, now, mag-play na tayo ng game. And ang game natin is... Never have I never. Basically, never have I ever lang siya. Pina-arte ko lang kasi ma-arte po ako. Okay, so we have, again, 7 questions. Hindi ba siya 7 questions? 7 situations. So, number 1, ever have I never napunta sa on and off relationship? I have, as mentioned. Hindi ko mababae. Actually, parang hindi pa rin I have. Parang I'm still in an on and off. Kasi, pero hindi na siya nagpapa-on and off. Ako na yung nagpapa-on and off. Kasi ako, ayoko nga nakikipaghiwalay-hiwalay. Kasi boring kasi, masyado eh. Boring, guys. Anyway, number 2, ever have I never nag-initiate ng breakup? Ayun, ibaba mo. Ikaw? Hindi naman ako nag-initiate. Kahit sa mga ex mo? Sa mga ex ko? Siyempre, Hindi ako ako nga lagi naghahabol, diba? Ay! Kawawa ka naman! Oo nga, pero never pa ako nakipag ano. Ala, talaga ba? Yeah. Alam niyo, bilib ako dito, Kylie. Kahit anong katoksikan ko, di talaga siya nakikipag-break. Kasi nga, di ba sabi ko, as much as kaya ayusin kaya. Tsaka kung hindi naman, like, kasi, for me, hindi siya, like, toxic. Kasi, over ka nga eh. Kasi for me, ang toxic kasi parang baliwan na. Like, ibang level of, Hindi ba kita binabaliw? Tama lang. Kasi parang yung mga tao sa comment section, feeling nila, aping-api kita eh. Tama lang, binabaliw niya ako. Pero, like, hindi pa naman yung point na parang magpapakamatay na ako sa baliwan. Mga ganun. Okay. Okay, next. Kita nyo? Mabait talaga akong tao! Grabe, parang labas sa ilong na yung pag-ano mo ah. Hello? Okay. Third, nag-initiate to fix things after makipag-break. Hindi pa naman kasi ako napag-break. Paano yun? Ako, I have. Kasi baliwan nga, di ba? Okay. Fourth, nagsuyo kasi ayaw makipag-break. Ako. Suyo-suyo lang naman eh. Me, I have never. Ay, ganun. Fifth, napagod sa ganitong setup. Ako! Kaya nga, ito na yung shota ko. Ikaw? Ako? Ikaw din! Ay, ako din ba? Ay, okay. Diba? Oo, ako din. Sige. Okay. Next. May friend na ganito. Oo naman. Siyempre, kasama na yun sa life journey natin. And lastly, tinotoo yung breakup. Tinuto. Like, ako nag-initiate? Paano ba? Hindi, like tinotoo, like parang hindi ka na talaga nakipagbalikan. Kasi on and off nga kayo, diba? Tayo parehas din yun kasi siyempre, Ako din. kung may natrip ako isa. Asa din. O, di tayo kami ngayon. Ganun kaya. Pero yeah. Okay, so, ang enter question natin for today is, would you ever be with someone na ganito? Like, halimbawa, syempre, magto-talking stage kayo. Tapos syempre, kwento-kwento, ganyan. Kapag ba nalaman mong galing sa on and off, or mahilig, or like, nasa personality yung makipag-break, i-date mo ba siya? And are you gonna be in a relationship with that person? Feel ko kasi kung nasa talking stage pa lang, di ba malalaman yun eh. Ewan ko, ako kasi like very honest talaga ako eh. And transparent ako sa mga nakakausap ko. Hindi mo naman sinabi, nag-uusap pa tayo na on and off ka. Sinabi ko talaga yan. Na mahilig ka Sinabi ko nga makapag-break? sa'yo masama ugali ko eh. Sas yun, tatago ko pa. Wala akong naalala. Baka nakalimutan Sinabi ko sa'yo. Lahat yan ay rebreak. Sinabi ko sa'yo, wag kang mag-invento. Barbie guys, siguro ko Sinabi ko toxic ako. Sinabi ko masama ugali ko. Sinabi ko naninigaw ako. Sinabi mo toxic ka? Oo, sinabi ko yun. Ay wala, siguro na-blind na ako kasi guys, maganda siya. Okay na lang sa akin. Yuzi. Kalakip yun, guys. Kasi parang okay yun, Ganda maganda. kasi ako eh. Feeling!
Kung ako, makikipagrelasyon ako, tingnan niyo mo nung nasan ako. Pero hindi. On a serious note, depende pa rin talaga sa tao. Like, kung anong level ba siya, ng pagiging on and off siya, or like, kung bakit ba siya, basically kasi, kung bakit ba siya nakikipag on and off sa'yo, like, ano bang reason? Kung cheating ba yan? Basta yung mga unhealthy shit, kung yun, Oo, like, I think red flag yun. wag na, mag-goodbye ka na, mag-fire We, ang feeling mo, parang feeling ko, wait lang, sense ko na saan papunta yung ano mo. Tinanong ko siya dati, talking stage kami, I think mga day 2. Basta day 1 to 3. Sabi ko sa kanya, ano nga yun? Basta like, tinanong ko siya, basta ang thought is ito, sabi ko sa kanya, nakikipag ano ka ba? Like, yun nga, yung like, nagde-date ka ba ng mga crazy girls? Sagot niya sa akin, ay hindi eh. Pero depende sa pagka-crazy. Ano bang crazy yan? Tapos binigatan ng scenario. Syempre yung scenario na yun na yung mga crazy yan ko. Kunyari lang, hindi ako yun. Tapos sabi niya, pag ganyan, ayoko na ng ganyan. Wala akong maalala. Meron. Pero wala akong maalala ngayon. Basta, it happened. Tama? Sabi pa siya, wala, hindi. Pag ganun, ayoko yung mga ganyan eh. Tapos siya pala yun. Ako pala yun. Parang itatrap pala yung mga question mo dati. Yeah! Like, yeah. Pero ayun nga, depende kasi for me, may sarili akong standard ng kung ano yung okay lang i-tolerate. And what's not to tolerate. So yun, depende sa inyo kung yung pagiging on and off or yung pagiging niya, super toxic na in a way na it's draining you like negatively na yung na effect niya sa life mo. Di mo na nagagawa yung mga shit mo sa buhay, di mo na nagagawa yung mga gusto mo, yung mga hobbies mo. Basta basically like restricting siya, nasasakali ka na dahil sa pagiging ganun niya. They live. Yun na yung sa akin for me na it's a no na. Pero kung tingin mo ngayon nagagawa ko pa rin yung gusto ko. Like kasi nagko-communicate kami la, you should do this para you have new experiences, mga ganyan. And I'm pretty. Yun na I'm din. pretty, beautiful, gorgeous, sexy, everything in between. Kasi guys, sa totoo lang, ako hindi naman sa magiging pero kung sobrang ganda, tingin mo sobrang ganda ito, parang may level of toxicity ako ito-tolerate dahil sa ganda niya. Pero kung hindi kagandahan, for me, kunyari kung maghiwalay na tayo. Sus, hindi. Gusto mo sa maganda. So, kung hindi ako maganda, hindi ka na makikipagrelasyon agad. Ayun nga ang point. Kaya nga maganda ang gusto ko. Ayun tingnan nyo. Ang tawag kasi dyan, kalakip. Sabi nga ng friend ko, you can't have it all. Hindi mo pwedeng maganda ka na, mabait ka pa. Isa lang. Yung gano'n, isa lang. Isa lang ako. Ay, hindi. Hindi. Hindi, si Ri kasi is good looking, tas mabait siya. Ay, talaga. Depende na lang sa choices niya. Yun lang. Ikaw. Ano? Ikaw, sagutin mo yung tanong. Hindi. Ako makikipag-date na kagaya ko, hindi. Hindi ako makikipag-date. Tayo na, baliw na nga ako. Baliw pa yung ko, wag na. Guys, hindi ako makikipag-date sa kapares ka ng ugali. Dahil alam ko that I'm a fucking bitch and I cannot date a fucking bitch. Ako lang dapat yung fucking bitch. So, at ako yung fucking. Basta, hindi ko talaga kaya makipag-date ng tao na kapares ko ng ugali. Kasi alam ko, I'm very hard to handle. And like, hard talaga ako. Like, masakit ako sa ulo. So, ayoko na sakit sa ulo eh. Tingnan mo, aminado ako, toxic ako. So, yun na yun. Hindi ako makikipag-date. And that's it for this podcast. And yun, feel ko ang dami nilang nalaman sa relasyon natin dito dahil sa episode na to. Hindi, matagal na nilang alam yan na toxic ako. Alam na nila yan. Hindi lang nila yung masabi, nahihiya pa kayo eh. Alam niyo na ba yan, guys? Alam na nila yan. Okay, so, alam nyo, tapos na yung podcast, may sabihin na lang kami ako sa inyo. Guys, please mag-comment kayo kasi natutuwa talaga kami pag nagko-comment kayo. Yung
yung mga huling podcast, may mga nag-message sa amin, yung mga nagko-comment, and super natutuwa talaga kami kasi binabasa talaga namin yon, tsaka nag-reply talaga kami. Oo. Feeling nyo. Most of the time, ako nag-reply dun sa mga comments niyo. Yeah, because she's the social media manager. Oo. And kinda. Kung yung mga kung may mga walang emoji, kadalasan kasi wala kasi akong emoji na nalalagay eh. Malamang ako yun. Pag wala emoji yung reply, yung message sa inyo, si Rion, pag may emoji or like very emotional reply, ako yung yun. parang, yung may ganun, yung marami letter, siya yun. Ayun, Pag ganun ako agad. Oo, kasi di ako gumagamit ng ganun sa chat eh. Whatever. So, if you enjoyed this podcast, mag-comment kayo, utang na loob na lang. Please lang, parang awa nyo na lang. Feeling. Hindi, nag-enjoy kasi talaga kami, guys. And, parang, alam nyo, sa sobrang, parang kinoconsider na namin, guys, magkaroon ng live audience. Let us know nga if gusto nyo kaming mapanood in person or Yes. not. Kasi, swear, gusto talaga namin, parang gusto naming, like, on the spot nyo or like at the moment nyo marinig yung mga Oo, mga tsaka ganyan-ganyan. pwede rin sila magkaroon ng mga like input. Yeah. Pwede rin kayong magtanong sa inyo. Basta para, parang very real talaga. So, let us know if you guys are interested and we're gonna host that. Do not forget to like, hit the notification bell, and subscribe to our YouTube channel! Mag-subscribe kayo, Lagi na ako nangaaway. Hindi, okay lang, sabi nga na iba, crush daw nila ako eh. Oo, may mga nagko-comment. Crush ko po si Ate Trisha. Ako, sa inyo na lang ako. Gusto nyo na maingay ng bunganga everyday. Okay, so, lahat ng pinag-isapan natin ngayon, sa atin lang to. Promise. Promise! Bye! Mwah.